Ako po si Don Gayola Jr. Ako po ay isang solo parent, 38 years old. Kasalukuyan ay nakatira po ako dito sa Oriental Mindoro. Ako po ay natulungan ng stem cell STC30 ng Superlife. Ako po ay merong infection, dermatitis, seborrheic dermatitis kind of infection sa skin po. Mula po sa aking upper body hanggang po sa lower part of the body ko po. Ang aking pong seborrheic dermatitis ay ininda ko po ito mula pa nitong April 2019 hanggang ito pong October. So, halos ay hindi po ako makalabas ng bahay dahil po, kung mapapansin nyo po, yung sugat ko nga po na ito ay naging infection po sanhin ng pagkakaroon ko po ng HIV or Human Immunodeficiency Virus. Kung saan kasi humina na po ang aking immune system, isa po ito sa naging infection sa akin. Ang akin pong dermatitis infection ay halos umabot na po ito ng 6 months. At bagamat meron po akong iniinom na antiretroviral drugs at mga reseta ng doktor at iba't iba po pong mga multivitamins na nireseta nila sa akin, napansin ko pong parang hindi po siya ganun kabilis na nakaka-recover pong aking infection at nagtagal pa po siya. Kaya naging unproductive po ako sa aking ginagawa. So, hindi po ako nagkaroon ng maayos na income dahil naging disturbing po sa akin ang pagkakaroon ko po ng seborrheic dermatitis. So, almost 6 months na hindi na po ako makapagtrabaho. At itong ang October 8 po, nagpe-pray po ako, sabi ko kay Lord na sana ituruan po ninyo kung ano po yung makatulong sa aking gamot or anumang herbal na pwede kong i-take para kung gumaling po itong aking infections ay makakapag-support ulit ako sa aking sarili at sa aking 2 anak na mga pinapaaral dahil ako nga po ay isang solo parent. So, after ko pong mag-pray ng gabing iyon ng October 8, naisip ko po noon, so isang karunungan po na ipinasok ni Lord sa akin ay yung maghanap po ako sa internet kung ano po yung pwedeng makatulong sa sakit ko, yung dermatitis infection. At sa aking paghahanap po sa Google, sa internet, seborrheic dermatitis infection medicine, ay aking napansin po ang isang page po sila at nakita ko po ang nakatulong sa kanila ay iyon pong STC30 na isang uri po siya ng stem cell. Ang STC30 po ay product na nanggaling pa po sa Malaysia. So, isang grupo po sila na gumagamit ito doon sa Africa na mga person living with HIV din. So, kaya sinubukan ko pong maghanap po sa internet nga po ng STC30 Superlife Philippines. Awa ng Diyos po ay meron pong page doon na sariling website po ng company. Dahil ito po pala ay meron na pong sariling opisina dito po sa Pilipinas. Tamang-tama naman po ang aking nakausap ay ang mga country managers din po mismo na siyang may-ari po ng website na yon, ang Superlife Philippines Core. Gusto niya pong kung gusto niya po akong makainom ng ganito dahil may mga past din po mga natulungan ang product sa sarili kong kondisyon. Kung kaya't sabi ko ay kung hanggat maaari po ay mapaaga yung delivery sa akin para masubukan ko na po. Dahil halos hindi na po ako makatulog at talagang hinihika po ako sa tindi ng infection po. At yung nararamdaman ko po ay nagdulot na po sa akin ng hindi pagkatulog at panlalabo po ng mata. At tapos po yung aking buhok, naglalagas po siya dahil po affected na rin po yung aking anit ng aking pong nagda-dandruff po ako ng marami. So, napakahirap po nun, hindi po ako makalabas ng bahay. Dahil Friday po yung October 8 na yun yata, so mga Monday na po nila ako napadalahan ng opisina nung package ko. Natanggap ko po yung package ko ng Tuesday na. So, first thing in the morning dapat ang pag-take nun. Kaya lang po syempre, natanggap po namin sa LBC yung products pamagitan po ng aking kaibigan dahil hindi na po ako makabangon nung araw na yon. Pinakisuyuan ko po ang aking kaibigan na si Bong at siya pong tumanggap ng LBC package para sa akin. At pagkatanggap po ng product, pagdating sa bahay ay sinubukan ko po kung paano dapat to inumin, ay ginawa ko pong nang ayon po doon sa pagkapaliwanag nila. So, imagine, hindi po ako nagkaroon ng maayos na tulog sa nakalipas na 6 na buwan. Pero doon po sa unang sachet pa lang po, nung tinake ko po ito, grabe po. Para po akong hinila nung aking pong antok sa masarap na pagkatulog. Kaya from 10 a.m. po na yon, 2:00 na po ako nagising. Nalaktawan ko na po yung lunch, kaya parang naging merienda na po yung kain ko. So after po nung kain ko po na yon, nakatulog po ulit ako. 8:00 na po ako ulit nagising. Tapos kumain lang po ako ng hapunan at natulog po ako ulit. So first thing in the morning, 2:30, nagising na naman po ako. Sumakit po yung aking
kaliwang side ng tiyan ko. So hinahawakan ko siya, makirot siya. So sabi ko parang masi-CR yata ako, kaya pumunta po ako ng CR ng daan-daan dahil noon ay hinihika po ako. Ang napansin ko, lumuwag pong bahagi ang aking pong hika agad. Kasi talagang hirap po akong humakbang dahil yung hika ko po grabe. Kasi talagang kailangan pag hinihika po talaga ako ay paypay na lang ako ng paypay para makakahinga ako ng maayos. So ang nangyari po ay nakahakbang ako ng kinaya ko na nang hindi ganun ang hika ko. At pag upo ko nga po sa bowl, ay iba po yung tunog. Kaya nung tinignan ko po yung anong lumabas po sa akin, ay nakita ko po may buo siyang dugo. Na halos po isang mangkok po yun siya. So yung dugo po na yun ay patay na dugo po siya kasi ma-dark blood na po siya. Tapos parang balot po siya ng sipon, jelly siya. So takot po ako, kaya ang ginawa ko, sinundot ko po yung aking kalawang tiyan. Pero bigla po siyang pakiramdam ko lumuwag, tapos nawala po yung pain doon. Tapos napansin ko, unti-unti ko na pong naabot yung floor, inaabot ko po yung tsinelas ko. Before, hindi ko po magawa yun. Sabi ko maganda yata itong nangyari sa akin. So nung yung nailabas na yun, maaaring yun ay baka infection din po sa tiyan ko, sa bitoka ko. Kaya pagkatapos ko pong mag-CR, nag-take po ulit ako ng STC-30. Pangalawang araw po ng pag-take ko yun. So yung after kong ma-take yun, dahil ay madaling araw pa rin po yun, ay bumalik po ulit ako sa aking pagkatulog. Nagising po ako ng may araw na, masarap pa rin pang himbing ng tulog ko, alas 8. Ang una kong tinignan po ay yung mga sugat ko po sa paa, na imagining nyo po, nung una po ay halos nagkakatas po yan, at saka po walang langib, tapos yan po ay nagdurugo. At hindi po ako makapagpantalon, kaya't lagi lang po ako nakabrief at nagmamalong. So nakita ko po, naglangig po siya. Yung aking pong, yung mga sugat ko po sa paa, nagkaroon na po siya ng mga langib. Kaya't sabi ko, nagulat ako, sabi ko, mabilis yung naging epekto sa akin. Kaya't na-excite po ako na sa darating na mga araw ay sabi ko ay mapapabilis ang aking paggaling. At napansin ko po, nawala na po doon sa ikalawang araw yung hika ko. Hanggang tinuloy-tuloy ko po siya, inoobserbahan ko siya, nagkaroon na rin po ako ng masarap na panlasa, yung appetite ko po, masarap na rin po. At saka yung balance ko, dahil ako rin po ay may vertigo, yung naaugong po bagang tunog sa tenga ko at saka yung nag-spiral pong tingin ko parang nagsashado, nawala po yun. So luminaw din po yung mata ko sa loob lamang po ng 4 na araw na, yun ang napansin ko. Tapos sa ikalimang araw, nagkaroon na po ng balance yung aking pagtayo, hindi na po ako parang gigiwang-gewang dahil nahihirapan po ang isang may vertigo na i-balance ang sarili. So ang nangyari po, maganda yung mga natutulungan sa akin, maraming mga problema ko po ang natutulungan. Kaya bigla po akong nagkakaroon ng pag-asa. Sa loob po lang ng 10 araw, nakalabas na ako ng bahay. Sa loob ng 10 araw ng pag-take ko po ng STC-30, naglakas loob na po ako na lumabas ng bahay, nakapagpuyat na nga po actually kasi merong piyestahan sa Karatig Barangay. Nanood na po kami noon ng Miss Kawit, yung pong beauty pageant ng ayun. So na-enjoy ko po. Nakakatawa po na pag malakas po ang pakaramdam natin ay nagagawa po natin ulit yung mga gusto nating gawin. Kaya na ipinagpatuloy ko po ito hanggang sabi ko gagawan ko ng paraan hanggat maaari ay kayanin kong ituloy-tuloy ito hanggang maka1 buwan lamang po ako. Dahil po sa kondisyon ko na napansin din po ng aking mga kasama sa church, nagulat po sila. Ang isang pastora po doon ay tinanong ako, anong ininom mo? Sabi ko ito po, kaya po ay nakakapagpantalo na ako. Itong STC-30 ay isa siya man din po ay meron siyang sugat sa paa, ng diabetic niya. Kaya nagkaroon din po siya ng interest pong gumamit. So nakakatuwa po nung ako po'y nag-share lang na natanong na nakita po ang paggaling ko at na-interest din po nila ito. Yung pong susunod kong pag-inom dahil nung nagbumili po sila ay nagkaroon po ako ng ng extra doon pong profit po from the company na binigay po nila sa akin. Tuloy-tuloy na po akong makainom kaya sabi ko salamat sa Lord. Bukod po sa wala ako talagang ipagpapatuloy nito, si Lord ang gumawa ng paraan dahil nung yung bumiling sumunod ay nalibre ko na po mula po doon sa akin pong naging parang profit bigay ng company po sa akin yung susunod kong pang-inom. Kaya po sa kasalukuyan, nakakahigit 1 buwan na po akong nagtitik. Hindi na rin po ako tumigil mag-share ng testimony ko. Sa kasalukuyan po ay hindi na lang po iisa. Marami na rin po sila na-influence po ng aking testimony dito po sa Mindoro. Nakakatuwa po, nagkakaroon na rin sila ng mga gandang mga patutuo. So ito po yung aking pong naging napakalaking pag-asa. Na ito po hindi naman pinakilala po sa akin ng tao. Sa pamagitan po ng aking paghahanap at pagtatanong sa Panginoon,
na matuklasan kung ano po yung maitutulong po, makakatulong para po sa aking karamdaman, ay binigyan po ako ng wisdom ni Lord. At pinagagaling po ako sa pamagitan ng stem cell. Sabi ko, Lord, magtitestimony ako basta't ako'y inyong pagagalingin. Itatawid ko sa tao. Ito pong mga biyayang pagpapagaling niyo sa akin dahil bilang utang na loob ay kailangan ko pong ibalik ang kapurihan sa inyo. Kaya maraming salamat po sa Diyos na ipinakilala niya po sa akin ang STC30. Sa pamamagitan po ng Super Life, nagkaroon po ulit ako ng maayos po ngayong kalusugan at muli po ako makakapagtrabaho. At ang aking pag-asa ay buong buo na sa tulong din po ng Super Life, magkakaroon din po ako ng mas magandang bukas. Maraming salamat po.